Ang pagbabago ay nasa desisyon mo, wala sa ibang tao. Tsaka huwag mo tulungan yung mga taong hindi tinutulungan yung mga sarili nila para magbago. Habang tumatanda ang tao, nagbabago. Pero yung iba nga lang talaga, matigas ang ulo. Kaya dapat lagi nyo binibigyan ng challenge yung sarili nyo. Kung mapapansin mo, siya ang nakaka-control sa'yo. What's up guys? Magandang umaga at makulimlim na umaga sa inyong lahat mga ropa. Ito po ang inyong lingkod, Suplado Moto. Okay, first of all, I just want to say thank you so much sa mga subscribers natin at sa mga sumusuporta sa atin. Thank you mga ropa dahil finally na-reach na natin ang 7K. Kaya I'm so thankful sa inyo mga ropa. Hindi natin mararating yung 7K na yan kung hindi dahil sa inyo. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo mga ropa. Yun nga, ang goal natin by end of March, hopefully maka 10K tayo. Anyway mga ropa, pag-usapan na natin. Huwag natin patagalin to. Alam ko naman ito na yung mga hinihintay nyo. So try natin, dalawa yung pag-usapan natin ngayon mga ropa. So meron isang message dito. Ang sabi niya, Ropa, paano ba kontrolin ang babaeng ma-pride at ang babaeng manipulator? Ano ba ang dapat gawin sa babaeng ganon? Okay, unang-una, my question for you is, bakit gusto mo siyang kontrolin? Diba? Unang-una, kung alam mo na palang manipulator, bakit gusto mo pang kontrolin? At alam mo na palang ma-pride, bakit gusto mo pang kontrolin? For what? I think you are driving by your ego or your emotions. Kaya ka napoprostrate ng ganyan because of your fucking emotions. So, sino may kasalanan dito? Ikaw. Kasi kung ganyang babae ang mga kinakausap mo or yung mga babaeng ine-entertain mo, then expect mo, kahit mawala yung babae na yan, pwedeng ma-attract mo pa rin yung mga babaeng ganyan. Kasi nga, gusto mo makontrol eh. Di ba? Nandyan yung thrill. Natitrill ka dyan for sure. Imposibleng hindi. Kaya pwedeng sinasabi mo sa sarili mo, di hanap ako ng way ko, kontrolin ko to, makokontrol ko to. Uy, napanood ko si Suplado Moto, tanungin ko nga si Suplado Moto, baka alam niya yung paano kontrolin yung mga ganitong babae. Well, mga ropa, pag ganyan, ulitin ko, pag mga ganyan babae, yung mga nakakasalamuhan nyo, wala kayong dapat gawin kundi mag-walk away. Yes, narinig nyo ako ng tama. Kailangan mo nang mag-walk away. Kasi yung mga ganyan babae, walang maibibigay sa'yo maganda yan. Masakit lang sa ulo yan. Unang-unang manipulator, ma-pride. Tapos gusto mo pang kontrolin. Alam mo, nakikita ko dito, prostrate na prostrate ka. Sa tingin mo ba sa pananalita mo or sa message mo na ito sa akin, tingin mo meron kang control 100% sa mga sinasabi mo? Wala kang control, ropa. Kung mapapansin mo, siya ang nakaka-control sa'yo. Ulitin ko, sa sinabi mo na to kung paano makontrol ang ma-pride na babae at ang manipulator na babae, hindi mo siya nakokontrol. Ikaw ang nakokontrol niya. Kasi nga, naghahanap ka ng way kung paano siya kontrolin, which is 100% mali. Okay? Kaya nga sinasabi ko sa'yo, the best way para sa mga ganitong babae is to fucking walk away. Kasi wala silang control sa'yo. Hindi nila mapapractice yung pagiging mataas na pride nila kung walang lalaki na kagaya mo or walang lalaki na nagtotolerate ng behavior nila or attitude nila. Okay? Nandyan ka sa buhay niya. Kaya nasasabi mo yan, ma-pride siya at manipulator siya. Kaya nga ang tanong ko sa'yo, bakit sinatsaga mo? Bakit tinotolerate mo? Kaya nga uulitin ko, yang babae na yan, ikaw ang kinokontrol, ropa. Kaya kahit tanungin mo ko kung paano sila kontrolin, ulitin ko lang sa'yo, ropa. Siya ang may control sa'yo at wala kang control sa kanya. Dahil sa mga sinasabi mo na yan, it's obvious na siya ang may control sa'yo at wala kang magawa kundi maghanap ng way na makontrol siya. Pero wala kang dapat gawin para kontrolin siya. Ang kailangan mo lang is mag-walk away ka. Or bitawan mo na or umalis ka na sa sitwasyon mo, ropa. Okay? Maliwanag ba? Okay, next question tayo. Ang tanong niya dito, may pag-asa pa bang magbago ang isang babae? Or depende pa rin sa talinong dinadala? Hindi ko alam kung paano pagbabago yung sinasabi mo. Masama ba ugali niya? Ano ba yung mga gusto mong mabago sa kanya? Tsaka, babae yung nagtanong eh. Are you asking for yourself? Ikaw ba to na hindi nagbabago?
Yung talino naman, nasa sa'yo yan kung paano ka magiging matalino. Kasi kailangan mo magbasa na magbasa, kailangan mong talagang lawakan ng iyong pag-iisip. Kailangan bigyan mo yung sarili mo ng time para maging knowledgeable. Diba? Para matuto ka. So, ano yung mga dapat mong gawin? Magbasa ka ng libro, magbasa ka ng about psychology, human behavior, diba? Para at least may idea ka. Panood ka sa YouTube ng mga about sa human behavior, yung mga bagay na interesting para sa'yo. So, yung katalinuhan naman, syempre nai-improve yan at dapat nga hindi ka humihinto di ba? Kahit ano man ang marating natin sa buhay, dapat hindi tayo humihinto sa karunungan, mga ropa. Paliwanag ba? Dapat hindi kayo nai-stuck sa lugar na alam nyong hindi masaya. Dapat hindi kayo pumipirmes sa isang lugar na, alam mo yon, na comfort zone mo na. Kaya dapat lagi nyo binibigyan ng challenge yung sarili nyo. Kung gusto nyo talaga maging matalino or kung gusto nyo magkaroon pa ng dagdag kaalaman ang pag-uutak nyo. Kasi hindi pwede na ganyan Kaya nga, wag na wag kayo may stuck sa comfort zone nyo. Hindi porkit, let's say, matalino ka na, stop ka na ba doon? Of course not. Hindi ka dapat nag-i-stop sa comfort zone mo. Dapat nga, mas challenge mo yung sarili mo. Hanggat maaari, pahirapan mo pa yung sarili mo. I mean to say is, i-challenge mo in a way na mas lumalim pa yung pagkakaintindi mo sa mga knowledge na meron ka. Diba?